Pero marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito ng Miyerkules ay parang may mahihita pa ba tayo kay Yan. Alice Guo? Eh di ba palagi natin tinatanong yun? O di ba kasi resources ng gobyerno ginagamit natin papunta, pabalik, galing ng PNP Custodial Center, pupunta sa Senado, tapos babalik sa Senado, babalik sa PNP Custodial Center. Napakalaking resources ng gobyerno na aksaya. At wala naman tayong napapala kundi ang I invoke my right against self-incrimination. Yes, oo. Pasensya na po kayo, hindi ko kayo masasagot. So, ano pa pwede nating mapiga sa kanyang pagharap dyan sa Senado, mga kapuso? So, pag-uusapan po natin yan. Nasa linya natin si Senator Risa Ontiveros, Chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang pangunahing komite na siyang nag-iimbestiga dito po sa issue po ng Pogo. Senadora Risa, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po, Weng at Joel, at sa ating mga tagapakinig. Nasuya ako doon sa yung mga narinig ko kay Alice Guo. Paulit-ulit na lang, ma'am. Paulit-ulit na lang. I invoke my right against self-incrimination. Pasensya na po kayo. Nagpapakit pa ng konti. Hindi ko po masasagot ang inyong mga tanong. Ma'am, meron pa ba tayong mahihita? At paharapin pa ba natin siya sa mga susunod pang mga hearing? Opo, pahaharapin pa. Minsan pa sa susunod na hearing, Sir Joel. At kahit ganyan lang ang paulit-ulit halos ng sagot kahapon, dumadami pa rin yung cast of characters dyan sa Senate hearing. Halimbawa, lumabas sa hearing kahapon na iyan ngang si Guo Huaping o dating Mayor Alice Guo ay may kaduda-dudang koneksyon kay Mayor Kalugay naman na alkalde naman ng Suwal, Pangasinan. Pero, Ms. Wen, masabi ko nga, hindi ako interesado kung may romantic relationship sila. Ang gusto kong malaman ay kung may criminal relationship sila. Kasi interesado tayo malaman kung itong si Guo Huaping at si Mayor Kalugay ay may mga negosyo na tila ginagawang dummy corporation para sa mga illegal na gawain. O yung isang ang nakita nating negosyo ay Aqua Farm na tinatawag ay Dongko. Talagang pinagsamang pangalan nila. Siyempre, ito ni Mayor Kalugay, pero kahit naman i-deny, mas matimbang naman ang dokumento, ang ebidensya. And speaking of ebidensya, may mga litrato din na magkakasama, Guo Huaping, Mayor Kalugay, at ang mga tinaguri ang Pogo boses sa Porac na sina Duan Rengo at Cassie Leong. Natatanong talaga namin, magkakasosyo ba silang lahat sa negosyo? Alam niyo, Mr. Sir Joel, importante personalidad din itong si Mayor Kalugay sa investigasyon dahil mukhang may papel din siya sa pagpapatakas kay Guo Huaping palabas ng Pilipinas. Ano yung intelligence, yung report na natanggap ninyo na meron siyang pag-aari na sinasabing dun nagtago bago umalis ng bansa? Ito pong si Guo Huaping, ma'am? Opo, yung isa sa mga itinanong naming hindi lang negosyo kundi mga pagmamay-ari kay Mayor Kalugay ay yung dating lupa niya na naging yung Happy Land o Happy Penguin Resort. Na isa sa mga impormasyon namin ay yung Happy Penguin Resort ay isa sa mga pinagtaguan ni Guo Huaping bago tuluyan siyang tumakas sa Pilipinas. Na mukhang may papel din doon sa pagpapatakas. Ma'am, dinideny ni Mayor yung aspeto na yon na tumulong siya sa pagtakas ni Alice Guo. Pero meron bang iba na tao na magko-contradict sa denial ni Mayor? Well, may mga tao din kahapon, resource persons na malapit kina Mayor Kalugay at Guo Huaping na inamin din nila yung ilan sa mga aksyon nila na para sa amin ay patungo sa pagpapatunay na tumulong si Mayor Kalugay sa pagpapatakas kay Guo Huaping. Halimbawa, nasabi natin itong mga bagay kasi yung secretary ni Mayor Kalugay na si Cheryl Medina ang isa sa mga naglakad ng pagpapanotaryo ng counter affidavit ni Guo Huaping noong August 14. Kahit wala na sa bansa at that time, si Guo Huaping. At ang nakapagtataka, sa dami ng pwedeng abogado na magnotaryo ng counter affidavit, kinailangan pa talaga na si Miss Cheryl, na sekretary nga ni Mayor Kalugay, ang hingan ng tulong umano ni Cass, na sekretary naman ni Guo Huaping, para makapag-notaryo sa abogado. At inamin din mismo ni Guo Huaping na bago siya tumakas bandang first week daw of July, napirmahan niya na ang last page ng kanyang counter affidavit. Iniwan niya ito. Antedated, Miss Wena. At iniwan yung antedated na last page na yan sa bahay niya sa Bamban
at inutusan si Cas na i-print ang counter affidavit at i-attach lang itong last page na may pirma niya. Napaka-irregular ang ganitong gawain. Yari po itong si Atty. Galicia dito sa usaping ito, ma'am. Po. Kaya nga sinasabi namin kay Atty. Galicia kahapon, so magsabi na po kayo ng buong katotohanan kasi maiipit, madadawit, mapaparusahan talaga kayo rito. Ang regrettable po sa Zohan, tulad ni Guwaping na paulit-ulit na lang na i-invoke my right against self-incrimination. Kalaunan, gano'n na lang din ang sinasagot ni Atty. Galicia sa amin na I invoke my right. Pero sabi po ni Atty. Galicia, siya rin daw po ay biktima. Ayun ang sabi niya. Yun ang unang bukang bibig niya kahapon. Yes. So talagang, yun na nga, Miss Weng, medyo natawa ako under my breath, napailing talaga ako. Kasi, sir naman, attorney kayo, kung sabihin yung biktima lang kayo, parang walang-wala na kayong choice dito sa kabuang ito. And in fact, hanggang sa puntong yun kahapon, ang choice sana ni Atty. Galicia ay magsabi ng totoo. Dahil kumbaga kahit may kasalanan siya sa buong sitwasyong ito, may mga mas malalaki pang may kasalanan at krimen. Hindi lang sa mga individual, kundi sa ating bayan. Unfortunately nga, hindi na siya naging open sumagot sa mga tanong kahapon. Ma'am, paano niyo po i-verify yung information na lumabas, information offered by a PAGCOR official na merong dating PNP chief na tumulong kay Guo para tumakas? Well, yun na nga bukod sa koneksyon ni Mayor Kalugay kay Guo Huaping, isa yan sa pinaka-importanting bagay na lumabas din sa hearing, yung posibilidad na may isang mataas na opisyal sa kapulisan na tila implicated daw sa pagtakas ni Guo Huaping. Nakakakilabot ang revelasyong iyan na nasa monthly payroll daw ni Guo Huaping at ng mga kagrupo niya. Aalamin po namin kung totoo nga ba yung mga yan at kung totoo nga ba yung mga iyan ay kung sino-sino talaga ang tinutukoy. Kasi kung hindi natin pigilan ang ganyang gawain, baka tama nga na ang susunod na presidente o mga senador o mga local government officials ay nasa bulsa na pala ng mga pogo bosses. Okay. Ma'am, itong humarap kahapon yung kanyang double, no? Saan pangalan nung Kat something? Secretary niya na sinasabi nga ng iba, baka isa sa mga sinasabing doubles o doppelganger, look-alikes ni Guo Huaping. Actually, ma'am, hindi nga hindi nga doppelganger dapat ang tawag niya. Kasi yung doppelganger, halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar. Uy, may kamukha ako rito. Nakita mo, may kamukha ka. Parang ganun. Ito hindi talaga ginawa niyang kamukha niya. Kasi ang sinasabi ng NBI, pinaputi daw yan. Wow. Ilagyan ng salamin ang mukha niya, kamukha ng salamin niya, at pinapayat. Talaga? Para talagang magmukha niya. Ganun. So may intention, ma'am, no? Merong intention. Yun na nga yung tanong sa kay NBI Attorney Magno kahapon at sinabi nga niya, yan talaga yung isang anggulong iniimbestigahan nilang matindi sa ngayon. Dahil pag tignan niyo yung secretary ni Guo Huaping kahapon, kaya natanong ko sa kanya, ikaw ba yung nasa sasakyan na sinabi ni Dante na nag-affidavit na may nakita siyang mukha ni Guo Huaping dun sa sasakyan, kumaway daw, at pagbalik nung unsigned affidavit sa kanya. So ibang kwento ito dun sa kwento ng mga sekretary ni Guo Huaping. Pero ayon kay Dante na pinaniniwalaan namin ang kanyang affidavit, pagbalik sa kanya ng unsigned affidavit, pirmado na. Kaya natanong ko talaga kay Cass, ikaw ba yung pumirma? Dinenay niya na siya yung nasa sasakyan na kumaway kay Dante o na siya ang pumirma. Kasi ang kwento nga niya ay dinugtong lang o kinabit lang niya yung last signed page, pre-signed page ni Guo Huaping dun sa counter affidavit. So either way, masama, di ba? Pero talagang sa mata namin kahapon na itanong namin, teka, ito ba isang pinagawang look-alike ni Guo Huaping? Ma'am, balikan ko lang yung issue doon sa dating PNP chief. Kasi ang dami naging PNP chief nasa 20 Ilan ba bilang mo? Pang 28 na si Romel Francisco Marbil na sitting PNP chief ngayon. Hindi pa kasama dito yung mga naging OIC. Sinulat po yung pangalan kahapon ng taga-PAGCOR, tama po? Ay, hindi po. Akala ko pinasulat ninyo. Hindi po. Ibang resource person ang nagsulat ng pangalan na itinanong namin pero ayaw niyang sabihin in open hearing. Kaya pinasulat namin sa papel. Pero hindi itong isong Hindi ito. niyo po inalam na kung sino yung PNP chief dati? Opo, hindi po masabi din. So hindi niyo alam kung kaninong termino, Senadora?
Opo, hindi daw niya alam Okay. at dahil chatter pa lang ito at iniimbestigahan pa lang ito Naku, sa lahat ng mga facts na iniimbestiga. mukhang mahirap at malalim ang magagawin yung investigasyon para to get to the bottom of the issue no sa dating PNP chief. Yun ang pinakamabigat na aligasyon kasi parang napakataas na official naman ito para manghimasok sa ganitong kaso. Mhm. At marami kaming natatanggap, Ms. Weng, ng mga impormasyon galing sa iba't ibang sources tungkol sa ganitong mga issue. And lalo na ngayon, no, napatapos na yung investigasyon laban sa Pogo sa Senado at talagang dapat ang law enforcement na natin at ang justice system na natin ang mag-step up, irerespeto natin ang ating law enforcement at intel agency Mhm. sa kanilang proseso ng pag-vet at pag-verify ng mga impormasyong ito. Oo. Kasi Oo, so- kung totoo nga no, na may dating mataas na opisyal sa kapulisan pa na nasa payroll ni Guo Huaping o ng mga Pogo, this would show, no, pag napatunayan, this would show how vulnerable our law enforcers have become to Pogo money. At hindi po katanggap-tanggap ang Mhm. posibilidad na ang mga dating matataas na opisyal ng gobyerno na may mandatong protektahan ang kapayapaan ng ating lipunan ang naging instrumento pa pala para lumaganap ang mga krimen, no, na kaugnay ng Pogo. Meron ba silang binanggit, ma'am, na na timetable kung kailan nila ilalabas yung kanilang investigasyon kasi medyo nakaalis na si Guo Huaping, naibalik na sa bansa. Mhm. Correct. Iniimbestigahan pa rin natin kung sino-sino yung mga responsable sa kanyang paglayas dito. Totoo. Actually, Sir Joel, naiinip na rin kaming mga senador. Kaya kahapon, itinanong ko talaga sa bawat ahensya, kailan nyo ba matatapos yung inyong internal investigations laban kina Guo Huaping at laban dun sa mga pinaghihinalaan nyo ring sa hanay nyo. Okay. Sa buwan Kayo, ma'am. sa kanya. Sabi ng PORAC, sabi ng PAOK, Ms. Weng, Opo. hopefully by the end of next month. Pero sila yung team leader kasi Opo. dun sa pinagsama-samang interagency nila. So, pinaalalahanan din daw nila yung ibang mga ahensya na medyo bilis-bilisan na po. Pero ang kayo ma'am kanilang sa Senate, pero- kailan po matatapos ang investigation ng Senate? Okay, well, balak po namin, Ms. Weng, Sir Joel, huling pagdinig laban sa Pogo next week. Next week. Po. So, Okay. nakatakda po namin sa Martes ng umaga din. And pagkatapos niyan, ira-wrap up na po namin itong investigasyon laban sa Pogo sa kabanatang ito tungkol kay Guo Huaping. Marami na po kayong rekomendasyon, Senator. Napakarami na po, Miss Weng. 4 na taon na pong itong investigasyon laban sa Pogo. Simula Longest. sa longest running or isa sa mga longest running, yung Pogo-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon investigasyon laban sa Pastilla scam hanggang dumako dito sa human trafficking at hanggang sa money laundering, cyber scamming, yung hindi pa rin na pin down na anggulo ng espionage, no, at yung pagkasangkapan sa ating citizenship. So, ito po ay medyo makapal-kapal na committee report, punong-puno ng findings at ng mga rekomendasyon din na salamat naman yung mga ahensya natin tulad ng PAOK, tulad ng NBI, tulad ng AMLAC, kahit tumatakbo pa yung aming investigasyon, ay kanila na ring pinaparallel investigation at nagfa-file na, nagka-case build-up, case filing, lalo na ang AMLAC at NBI. And so ongoing na po, pumapasok na po yung mga criminal cases. Ma'am, uling hirit, maikli lang po. Kailan ang hearing para kay Kibuloy? Pastor Apollo Kibuloy. Tapusin po muna namin itong laban sa Pogos Alright. sa susunod na linggo. Huling linggo din ang aming sesyong ito. And then pagkatapos niyan, pwede na namin i-schedule yung tungkol naman kay Apollo Kibuloy. Alright. Senadora, salamat sa oras mo. Thank you. Mag-ingat ka. Thank you, Salamat ma'am. din ha? po. Ingat Morning. po. Si Senadora Risa Ontiveros, ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, Gender Equality